Mga kabata, welcome back. Dito pala sa natin mga followers, subscriber, maging aware lang, maging aware tayo mga bata pag tayo ay gagamit ng kiosk sa 7-Eleven. Kasi kanina nagpa-cash-in ako sa kiosk 7-Eleven ng 1,000. Kanina mga 9:18 po yung resibo. So dahil number ko, hindi ko na chinik. Dahil yun ang paglabas ang ending, halip na 0966-975-45, tapos dalawang 9 sa dulo. Ang nando sa resibo, hindi ko na rin ang paglabas ng resibo sa quick sa kiosk. Hindi ko na rin chinik kung tama ba, kasi yun ang, kasi minsan naalala ko pala sumasablay pala yung mga yung touchscreen ng kiosk. So dito natin masama nun, hindi ko nga inuwi resibo dito sa bahay na napagpano na ako, ng motor ko, napagpatsinsuil na ako. So dito sa bahay papahinga ako mga last 10 ata yun. Hindi pa pumasok. Bakit kaya hindi pumasok? Paktay, sabi. Tapos 7-Eleven, binalikan ko ulit. Sabi nung cashier, wala na yung resibo, na itapon na. So nangalkal tayo doon sa basura. Siguro naawa, ay nahanap naman 1,000 mga kabata, 1,000. Sasayang. So yung pala pwede, yung nasabi sa akin, hindi daw pwede, sabi nung cashier, hindi na pwede doon sa nila sa kaha, ma-retrieve. So hinahanap po talaga, nangalkal tayo, siguro naawa. Nila, ito yung ma-retrieve pala nila doon sa system mismo, sa kaha. Nag-print sila ng panibago, bigay sa akin. Ngayon, nakita ko yung number, mali pala. Ako may pagkakambali. So itong number na nakuha natin, search ko sa sa GCash. So lumabas yung pangalan, ito yung mga pangalan niya kay Sir Ryan. Tinatawagan ko siya nung alas 11 yata, hindi sumasagot. Yung pala tulog. So bago mangyari sa inyo guys, mangyari pag gumagamit kayo yung sa 7-Eleven, make sure na nyo, na siguraduhin, i-double check nyo kahit sa inyo yan. Kasi hindi lahat ng tao gaya dito kay Sir Ryan. Buti siguro sabi niya gising na siya, kagigising lang niya. Ngayon lang daw niya nakita yung text natin, kasi tumatawag ako so nakapag-text tayo, medyo magaspang tayo, inaamin ko sir, pasensya na po, hindi ko alam na tulog pala kayo, very sorry sir, pasensya na po sir, pasensya na ulit, maraming po salamat. Hindi lahat ng tao kagaya dito, kasi pwede na tayo hindi sagutin at pwede na hindi siya mag-react. Talagang ang hinala ko, sabi ko wala na, hindi na natin, kasi report ko kay GCash. So si GCash pala wala, hindi na natin sa Facebook, mahanap natin, kaso ang pangalan puto ito si GCash, dapat buo yung pangalan. In case na may ganitong senaryo, ma-check natin sa Facebook, kasi lahat ng tao ngayon may Facebook na, so madali lang mahanap, madali natin mag-communicate. So yung pala, nung tinatawagan namin siya, hindi pala siya sumasagot kasi tulog pala siya. Yung pala, salamat sir, pasensya na po. Taos puso ako nagpapasensya sa inyo, na humihingi ng sorry. Hindi ko naman alam na tulog kayo. Siguro si sir ang trabaho nito panggabi, tulog sa araw. Hindi natin alam yun. Kaya sir, pasensya na po. Humihingi po ng sorry sa inyo. Kung naging medyo magaspang naman ang dating sa inyo,
Pasensya na po sir. Sorry po. Yun lang po mga kabata. Sana maging aware kayo. Kahit number nyo yun, ay huwag nyong walang bahala. Iniwan ko nga resibo nun kasi tiwala ko, number ko, ako yung nag-type eh. Yung pala, sablay yung na yung tos. Yun lang mga bata. Sana maging mag-ingat at palaging i-double check. At huwag kayong gumaya sa akin na nagtatanga-tanga. Hindi natin yan hindi na natin yan kung sa ibang tao, hindi natin yan mabawi. Kasi pera yan. Pero buti nandito at mabait to si sir. Kahit ganun pa namang may pag-usap sa text, medyo tayo pastos at may magaspang ako. Sumagot ng sir siguro nung nagising na tinignan yung cellphone, sumagot. So andyan yung i-screenshot ko yung namin, yung usapan namin sa text. Ako talaga may mali ron kasi medyo magaspang ako. Namin ko yun, ako nagkakamali ron. Ako nagkamali doon sa pag-type sa dapat tayo pala magpapakumbaba sa tao para maibalik sa atin. Huwag tayong maging bastos o medyo maging magaspang sa kapwa. Mali pala. Mali yun mga bata, mali pala. Ang natin, palaging makiusap. Kasi tayo may pagkakamali, tayo dapat ang makiusap doon sa tao na para maibalik sa atin. Kasi wala namang tao na pag nakiusap pa na mabuti, maayos, may babalik. Ang una kasi, huwag tayo palagi sa mga akala. Kasi akala, yung pala tulog. Hindi natin hindi natin alam yung ng tao yung senaryo, yung pala tulog sa araw, siguro may trabaho sa gabi. Hindi natin alam, basta magantay na hanggang sumagot. Kasi nag-uuri kasi ako, paranoid na ako sumasagot di ko na alam ang gawin yung medyo buti to si Gcash kasi si Gcash wala man lang tayo sa help center nila. Hindi rin na alam mo gawin. Kaya nasabi ni Gcash, tawagan nyo na lang daw yung tao. Kaya nag-report Gcash para kayo nagsabi. Ikaw curious naman, dapat sana maayos yung hindi sumasablay yung mga keywords nyo. Pag nag-type pa, minsan sablay, wala eh. So dapat yung curious niyan, hindi natin yan kasi convenient gamitin sa tao eh. Dapat maging maayos at tayo naman mga tao na gumagamit, i-check natin, palaging i-double check. Kasi ako ang pagkakamali ko, hindi ko na di-double check, basta nagbayad tayo sa cashier, malis, hindi ko na kinuha yung resibo, gaya niyan. Kailangan pala, yung mga resibo nyo, yung mga binabayaran nyo, alam mo, pa kasi guys sa 7-Eleven, palagi nyo palang kukunin. Kasi paano kung hindi nakita? Paktay na. Diba? Mahirapan tayong tuntunin kung kanino yun, kung saan naisin. Yun lang mga bata, maraming salamat. Pilipinas, God. Gago!